showbiz fanatics, GMA. Ito palang isa sa pinaka-major reason kung bakit tila baga walang sinasabi or walang imik ang GMA patungkol sa issue ng trademark ng EBJ at ng Itbulaga. Ang lahat na yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko po munang pasalamatan, i-shoutout ang lahat po ng mga legit viewers, subscribers natin dito po sa ating channel. Salamat po sa inyong laging panonood. Eto na nga no, dahil talaga namang umuusok ang mga balita patungkol sa issue po ng trademark. Matapos kasing ilabas ng IPOPIL yung kanila pong desisyon patungkol po sa issue ng trademark, kung saan napatunayan ng TVJ sa kanilang mga salaysay at mga dokumento, supporting documents, na nagsasabing sila talaga ang tunay na nagmamay-ari ng trademark na Itbulaga. Kahapon nga ay dumating ang napakagandang balita kasabay ng kanilang press conference. Talagang they make it sure na talagang hawak na po nila ang mga dokumento at desisyon ng korte patungkol sa usaping ito. Ngunit sa kabila ng lahat ng selebrasyon na nagaganap sa TVJ, ay patuloy pa rin no na pinaglalaban at ginagamit pa rin ng tape bulagta ang titulang Itbulaga, dahil sinasabi po nila, isa sa mga talaga namang napakaraming sinasabi ngayon sa social media, nag-iingay sa social media, na hindi pa raw di umano tapos ang laban. Dahil matapos ngang lumabas ang dokumento na pumayag na or kinatigan ng korte ang TVJ patungkol sa issue ng trademark, ay agad naman at base po sa batas may 15 days po sila para sila'y umapila. So kasabay nito, nagtrending at talagang pinag-usapan din ang mga statement nitong si Paulo, attorney Paulo ng tape, bagong attorney nila. Panoorin natin ang pagyayabang niya. Pero simple lang gusto ko sabihin para sa ating mga kapuso. Mga kapuso, maiksi lang to. Mahaba pa po ang laban. Ibig sabihin, legally, wala pang final. Actor host Paulo Contis on Wednesday opening of Television and Production Exponent Incorporated or TAPE Itbulaga said that the battle is not yet over. The noontime show started with Contis greeting their viewers and assuring them that their show will continue. Nakaputi ako ngayon, sabi niya, iba ang outfitan ko ngayon, pero simple lang ang gusto kong sabihin para sa ating mga kapuso, he said. Ang yabang, diba? He was joined by his fellow hosts Winwin Marquez, Betong Sumaya, Arasan Agustin, Daso Richao, Kimpoy Feliciano, Cassie Ligaspi, Mabi Ligaspi, and Charis Solomon. Mga kapuso, mahaba pa po ang laban. Ibig sabihin, legally, wala pang final, okay? He continue, pero ito lang po ang pangako namin na ano man ang mangyari, ang nasimulan po namin na tulong at saya, itutuloy lang po namin araw-araw, dahil yun lang po ang dahilan kung bakit kami pumapasok araw-araw. Kayo po ang dahilan kaya nandito kami. It was win-win turn to say here's Phil, kaya tuloy ang Pasko na pinakamasaya, the beauty queen actress said. Betong and the rest of the hosts chime in, dito lang yan sa tahanang pinakamasaya. Paulo interrupted by saying it was not the title of their show. Immediately after the whole cast exclaimed their spiel to open the show, they shout, ito po ang Itbulaga, they said in unison. The Intellectual Property Office of the Philippines Tuesday canceled tape trademarks registration of Itbulaga. So ganun po katigas pero isa po sa mga napansin ng maraming mga netizen matapos nga na maglabas ang IPOPIL ng kanila pong desisyon patungkol sa cancellation ng trademark trademark registration ng tape sa IPO, ay tanging ito lamang ang statement po ng GMA na tila baga talagang may kinakampihan. Sabi nila wala silang kinikilingan, diba? So kaya po talagang natatag sila na may kinikilingan Sabi dyan, Television and Production Exponent Incorporated Tape will continue to use Itbulaga for its noontime show as they wait the final decision from the Intellectual Property Office IPO. So pagkatapos po na lumabas at nagsalita ng TVJ patungkol dito, tsaka pa lang po sila naglabas ng kanilang statement. Kumbaga parang sila, nandun sila sa nandun safe side, Talagang kumbaga iniingatan nila yung mga sarili nila. Pero alam niyo po ba kung anong pinakadahilan kung bakit talagang kailangan
magpakita sila ng sympathy dito sa tape. Syempre po marami po silang mga talent dito po sa EA, dito po sa nasabing tape Bulagta, no? Kapag po natanggal or kapag po nawala ng noontime program dyan, pati po yung mga empleyado nila, pati yung mga talent nila nandyan, yung mga GMA artist talent, mawawalan din ng trabaho. Syempre, yun po ang habol nila dyan. At the same time, meron pang, kasi 'di ba may so-called na may mga pagkakataon at may mga news din po na nagkakalat na parang hindi pa bayad ito pong tape dun po sa kanilang pagkakautang, no, dito sa GMA, doon po sa kanilang renta. Kasi 'di ba yung unang kumalat po na balita na almost 1 million na yung hindi pa nababayaran na black time rent, yung black time agreement po nila na gagamitin nila yung GMA, yung airtime po nila, yun ang binabayaran nila every month po, every month. So, hindi natin alam kung ano yung usapan nila doon, pero ilan sa mga bulong-bulungan, pero ito hindi pa po sure, na parang hindi pa bayad, no, ang tape dito. Kaya talagang kailangan po nilang i-push through yan. Kailangan nilang kampihan yan dahil syempre meron pa silang dapat kunin at kubrahin dyan po sa nasabing network, na nasabing show. So, kayo po, ano pong saloobin ninyo patungkol dito? Comment down below. And dahil dyan, narito ang ilan sa mga komento ng mga nanggigigil nating legit Davercad sa mga napanood natin, sa mga nabalitaan natin patungkol dito sa usaping ito. Unahin natin ang komento mula kay Mon Laron. Sabi niya, malabo nang mabaligtad ang desisyon ng IPO at kahit ang lawyer ng Tape Incorporated ay alam ang ganitong senaryo. Sa bagay, pinapalaki lang nila ang compensatory damages sa TVJ. Ayun. Malabo na talaga kasi nga po 'di ba? Kumbaga parang ano na lang yan, delaying tactics na lang po talaga yan ng tape para hindi talaga agad-agad magamit. Kumbaga parang pinahihirapan nila talaga para ma-delay ng ma-delay. Kasi nga hindi pa rin sila nakakapag-isip, 'di ba? Tas inaalala pa nila yung mga sponsors nila. Sabi ni Minda Lina Marim, sana kay Paulo okay lang na di nyo matanggap, pero kung magsalita ka anak ng di maganda, iwasan mo dyan kasi nakikita kong may manners tayo. Tsaka isipin mo na kanino nga ba talaga ang Itbulaga, sa inyo na baguhan o sa 44 years. Sad to say, sana wag na kayo magsalita at sana ang halos-hos isipin nyo din ginawa nyo sa mga artista na tinapat-tapat nyo saludo po ako kay Vice kasi di siya against sa TVJ. True. Si Vice ganda po, but for the longest time, naging rival talaga sila pagdating sa noontime program. Pero never po nagsalita ng hindi maganda yan against dito po sa TVJ. Pero itong mga hindi naman gaanong sikat, di naman sikat kung magsalita sa TVJ, ganun na lang. Tsaka bakit po si Paulo ang nagiging spokesperson nila? Bakit hindi ang tape ang magsalita, 'di ba? Para po sa kalinawan ng lahat. So sabi ni Susan Lorica, maging gentleman naman kayo, aapila pa kayo, sa bagay marami kayong pambayad sa attorney, sige gamitin nyo pa daw hanggang gusto nyo, sabi ng TVJ. Pero kung ako'y magpapakumbaba na at i-give up nyo na ang hindi inyo, baka sakali pang mapunta ang simpansya ng mga tao sa inyo at tumaas ang rating nyo. Good luck, tape. Tama. Kumbaga parang gamitin nila tong pagkakataon na ito, 'di ba? Kasi parang yung may trust issue kasi yung mga netizens sa kanila mga manonood Malay nyo, kapag ginawa nyo yun, nagpakumbaba kayo, parang makisimpati sa kanila yung mga tao, maawa pa sa kanila, suportahan pa sila. 'Di ba? Yun po yung mga parang use this situation para ma-convert mo into a positive kasi negatibo na ngayon nangyayari tapos negative pa rin yung isusukli nila, di ba? And of course, another comments, Adelina Tamayo, gusto lang ng Tape Incorporated na makiride on sa popularity ng TVJ. Hindi sila pwede makisabay for TVJ is Itbulaga. Itbulaga is TVJ. Forever legit Davercads. Ayun. So, true naman yan. Kung sa popularity lang naman ang pag-uusapan, talaga namang wala naman talaga maki-question sa popularity meron ng TVJ. Kasi for the longest time, diba, 50 years na po silang nasa television. At hanggang sa ngayon, hanggang sa mga bagong henerasyon, hanggang sa Gen Z, kilalang kilala po ang TVJ. Kaya no one can replace them, 'di ba?
And of course, sabi ni Joseph Vasquez, wala talagang respeto ang tape/aluso sa TVJ at sa batas. Mukhang sanay sila sa illegal na gawain. Ayun, tutuloy, nahuhusgahan sila. Kahit hindi naman sila kilala ng mga tao, pero dahil sa ipinapakita nila, nahuhusgahan ngayon yung kanilang pagkatao, 'di ba? So, kaya naman, sana pakinggan nila yung sinasabi ng mga netizen. Well, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe, at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, DarEdsTV. And also, I have my TikTok account, which is DarEdsTV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone!